ay Pilipino, ang dugo'y mahalika. Likas sa aking puso at hikain kay ganda sa Pilipinas na aking bayan, lantay na perlas ng silanganan, wari na tipo ng kayamanan ng may kapal. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino, ang Pilipino ay ako. Napakita ng problema pag ilang law enforcement like CIDG. Attorney Publico, ito natin yung mga usapan na ito. Ano gagawin natin yun dito? Ha? Kahit anong gusto mong gawin, tama. Magandang umaga po sa inyo. Sige, please. Ako po ang jefe ng Legal Division ng CIDG. Matagal na po ako doon. Mahigit na. Kaya po lang isang legal officer ng CIDG dahil sabi ko na 17 taon na ako dito sa CIDG. Maaaring hindi niyo ako kilala, pero nakikita niyo ang aking pangalan. Kung i-google niyo yung pangalan ko, makikita niyo lahat halos ng malalaking kaso ako hawak na. Palapakan! Nakikita po ako ni Mr. Daniel Canesa, ni Katani, na bumarito. Ang totoo po, hindi po alam ng aking opisina na nandito ako. Kaya lang malakas ang loob ko na pumunta dito sa isang dahilan na legal po na ang trabaho ng CIDG doon sa reklamo o sulat na ipinadala ni Kadani sa opisina ng CIDG. Ang kanya pong sulat na napakahaba at may mga kasamang mga aklat at mga libro at mga dokumento, ako po ay binigyan ng karapatan ni Director Magalong na siyang direktor noon na pag-aralan kung ano ba itong sulat ni Kadani. So ang ginawa ko po, sinulatan po namin si Kadani at bilang patunay, pirmado po ni Director Magalong para sabihin sa kanya na pag-aaralan ng CIDG yung kanyang sulat. Mabuhay si Director Magalong. Tapos po noon, gumawa po ako ng isang maliit na ulat o report kay Director Magalong at sinasabi ko na i-verify ko yung pagkatao ni Kadani bilang representative ng sinasabi niyang nagmamayari ng 4 na titulo sa ilalim ng 01-4, yung original certificate of title 01-4, at malaman kung siya ay may karapatang mag-represent doon sa nagsasabing siya may-ari ng lupa na nasa ilalim ng 4 na TCT. Ang TCT po na yun ay yung TCT 407, TCT 408, TCT 409, at TCT 498. So, bukod doon, inimbestigahan din namin o binaripika ko rin kung ano ang nangyayari o katotohanan doon sa sinasabi niyang decision with compromise agreement entered into by the government, Republic of the Philippines, noong panahon ni Pangulong Marcos at ng magmamayari ng lupa. So sa akin pong pag-iimbestiga, ang ginawa ko po ay sumulat po ako number 1 doon sa husgado ng Quezon City upang alamin yung katotohanan ng kanyang karapatan. At tungkol naman doon sa kaso sa Pasay City, sa branch 28, previously branch 28 ng CFI na naging Regional Trial Court of Pasay City, branch 111, inalam ko po kung ano ang nangyayari sa kasong ito.
at umakyat po yung aming request sa Court of Appeals. Dahil doon po kami tinuro, gumawa po kami ng request upang alamin kung anong nangyayari sa kaso. Napag-alaman ko po na yung palang kaso na nandoon sa Court of Appeals ay isang petisyon ng Office ng Solicitor General upang pawalang visa yung kasong reconstitution doon sa Branch 111 nung panahon ni Judge Reyes, Ernesto Reyes. At yung pong mga reconstitution at mga order na lumabas doon sa Branch 111 na nilabanan ng Office of the Solicitor General doon sa Court of Appeals ay tungkol pala doon sa ipinail ni Mr. Robert Del Rio noong 1997 at yung 2001 na ipinail ni Mr. Romeo Campos or in behalf of the alleged owner of the TCTs or T01-4, TCT-T or 08 at TCT-T 498. Makikita niyo po, nakakaiba po yung titulo ni Acopiado na OCT 01-4 at saka yung OCT T 01-4 ng Italiano at saka yung TCT 408 ni Acopiado. Galing na memory ni attorney. Kasi po ako po ang nag-investigate. Hindi po natatanong. May pagmamalaki po sa inyong lahat na walang kaso dito sa buong Pilipinas na merong mas magaling na investigador kaysa sa akin. Kahit sino pong general ng PNP o AFM tanong nyo, kilala ko. Kung may mga nakakulong na PNP o na general, dahil po sa pag-iimbestiga ko yun. Kung mayroong mga natanggal sa pinag-custom, at sa Department of Public Works na mga magdalakaw, ako po yun. Ako po ang humawak ng mga ganong malalaking kaso. Yung bata sa bombing, yung pagpatay kay Ninoy, yung mga pagpatay sa Mindanao, yung pagkawala, mga kidnapping dito sa buong Pilipinas, ako po yun. Hindi po ako nabibiro, ako po yun. Pero hindi niyo ako kilala. Kilala po ako sa DOJ, kilala ako sa Husgado, kilala ako sa Ombudsman, kilala nila ako. Pero hindi nila ako personal na kilala. Kasi pag ako po ay nasa kasada, hindi niyo po ako makikilala. Hindi niyo ako makikita ng baril. Kasi hindi ako nagdadala ng baril kahit meron ng karapatan. Tuloy po tayo dun sa problema ni Kadani na pinunta po sa CIDG. Napag-alaman po namin sa mga naming na request na kuha mga dokumento. Na yung pong kaso ni Italiano na pinahin ng CODD, nanalo po, nakakuha po ng permanent injunction ang Office of the Solicitor General doon sa kaso ni Italiano. So, ang sinasabi po noon, napawalang visa po yung mga titulo ni Italiano na isinampa ni Del Rio at ni Campos. Sa dahilan na pineke nila yung Decision with Compromise Agreement na bumubuo ng 139 pages. Doon sa decision, kumpara doon sa Decision with Compromise Agreement na binubuo ng 137 pages ni Acopiado. Magkaiba po yung dalawang dokumento na yon, pero nakakatuwa po na nung lumabas ang desisyon ng Court of Appeals, specifically sinasabi doon, pinawawalang visa yung TCT T01-4, yung TCT 408 at saka TCT 498. At hindi po nila sinasabi na baliwala yung titulo ni Acopiado. Alam niyo po, bilang isang investigador, naniniwala po ako sa dokumento at hindi po ako basta-basta maniniwala kung walang tunay na dokumento. So, sa akin po pag-iimbestiga, nakagawa po ako ng aking comment at ipinadala ko po yun kay Director Magalong
ang katotohanan po, no, sinurkat ko lang. Yun pong kaso ng Code of Appeals, pinailan ng petition for review Italiano sa Supreme Court. Inakyat po yun. At itong 2013, naging final and executory na po yung entry of judgment ng Code of Appeals decision. At lumabas po yun itong 2015, ang order ng Code of Appeals na ibinabalik po yung kaso ni Italiano ng folder ng 3957-P. Tama po ba? Ibinabalik po yun doon sa branch 112 ng Pasay. Nagkamali rin po, ang totoo po, branch 111. Ito pong Mayo 2015. So, hindi ko po alam sa ngayon kung anong ginagawa ng branch 111 kasi iba na po ang judge doon doon sa kaso. Siguro, nagkulang din ang Office of the Solicitor General dahil sa sinasabi niyang pineke ni Italiano, ni Del Rio at saka ni Campos yung mga dokumento ng kaso. Kung meron pong pumeke ng dokumento ng kaso, dapat po yun ay mademanda, hindi po ba? Opo. So, ang aking pong rekomendasyon sa aking direktor ay paimbestigahan yun sa NCR-CIDG. Nag-order si Director Magalong na imbestigahan yun at patapos pong maipatawag at paimbestigahan yung mga tao, maaari pong mangyari na sampahan ng CIDG yung 3 tao, si Campos, si Del Rio, at si Italiano, sa lungsod ng Pasay sa Office ng City Prosecutor for falsification dahil marami silang falsification ang ginawa. Pwede rin po na mapunta sa ombudsman yung kaso kung yung mga involved na government officials like the judge, the Office of the Solicitor General in the person of Solicitor Carriazo, yung mga nag-authenticate ng mga peking dokumento katulad ni Rodolfo Adolfo, yung chief, yung clerk of court, at saka yung dalawang empleyado ng branch 111, kung sila po ay buhay, maaari pong yung kaso umakyat sa ombudsman kasama po yung Italiano, Campos at Romeo, yung Robert Del Rio. Kaya lang po sa aming pag-iimbestiga sa ngayon, yun pong judge, yung solicitor, at saka yung si Adolfo, kahapon lang ay nalaman namin napatay na. Yun naman pong dalawang empleyado, hindi pa po namin nakikita kung saan sila nakatira in spite of the letter that I requested from the Office of the Supreme Court Administrator. Hindi po namin alam kung saan po sila nakatira, although the Supreme Court Administrator Maridas Marquez certified that they were once really employees of the Branch 111 RTC of Pasay City. So sa ngayon po, ang kaso ay kasalukuyan pang ginagawa ng aming mga investigador at maaari pong dumating ang panahon na masampahan po ng kaso yung 3 malalaking tao na nag-file ng reconstitution at sumira sa titulo ng sa judgment ng branch 111 noong panahon ni Judge Agana. Ang isa pa pong aming ginagawa sa ngayon ay marami pong nagtatanong sa akin, pwede po bang gawin agad na ang mga katulad ni Mr. Daniel Pranesa na nagre-represent doon sa nagsasabing siya ang nagmay-may-ari ng lupang sinasakop ng 4 na titulo, TCT 408, TCT 408, 407, 409 at saka 498. Meron po pa silang karapatan na bawiin yung lupa na nasasakop nun. Nasasabi ko po na pwede po. Pero meron pong proseso. Yung pong mga kaparis kanina, narinig ko si Daniel, sinabi niya, squatter yung nakatira doon sa subdivision na yun kasi fake ang titulo. Although, I tend to disagree because that person in that subdivision, bote lang, nagbayad po doon sa tinitira niya.
ang nangyayari po nun, yung developer at saka yung pumeke ng mga titulo, yun po ang dapat na kasuhan. Sino yun? Isa ng mga ito, maaaring may magagalit sa akin, pero totoo to. Kasi kaya kong panindigan na aking sinasabi. Kasi investigador ako, hindi lang yun. Abogado ako. Ha? Sitwasyon. Yung titulo ni Tuason, not necessarily yung titulo ni Tuason. Ipina-examine ko sa LRA, sa Crime Laboratory, yung degree ni Tuason. Naniwala po kayo. Fake po yun. Marami akong naloko nun. Kasi halos lahat dito sa Quezon City galing doon sa degree na yun. Kaya, yung ba mga nakatira dito sa Quezon City? Mga squatter pa sila. Hindi, pero nagbayad kasi sila kay Tuason. Di ba? Ngayon, paano mo babawi? Hindi na yun babawi. Iko-correct, pwede. Sa tulong yung tunay na nangyari. Ganito po, sino po ang sinasabi ko na squatter? Kahit idemanda niya ako ngayon, sasabihin ko, squatter siya. Yung SM North, squatter yan. Yang si Ayala, Renoma, squatter yan. Kahit na ako ay inyong ikaw, squatter yan. Bakit? Bakit ko sinasabi? Kasi yung lupa na tinatayuan, wala silang binayaran. Kahit 5. Sinasabi ni NBC, mamamatay na ako. Bayaran na natin yung may-ari. Pero hindi nila alam kung sino may-ari. Hindi nila alam kung sino mabayaran kasi ang unang claimant dyan, si Eulalio Ragua, yung OCT 632. Na sinasabi ni Daniel, binaliwala na ng Pasay Court. But that is yet to be done by the LRC or by the register of it or whoever the agency concerned. Dapat patayin niya muna yung 632 dahil sa pagkapanalo ng kaso ni Acopiado. So dalawa ngayon ang claimant dyan, o tatlo, yung peke na si Tuason, yung Eulalio Ragua, at saka yung principal ni Daniel Prunesa. Sa ngayon, tingnan nyo, kahit kanino kayo magtanong, walang binabayaran yung dalawang malaking land grabber na. Water yan. Bakit? Kasi nag-imbestiga ako eh. Merong pinanggagalingan yung aking sinasabi. Oo. Meron akong papel na pinangahawakan. Saka nasa Office of the Vice Governor ako, alam mo na nawala talaga ng papel yan. Ngayon, maraming nakikinabang na politiko dyan. Kasi natayo yan. Tignan mo yung sabihin mo, yung district na nag-i-issue, yung opisina dyan sa Quezon City, na nag-i-issue ng business permit, paano niya yan binigyan? So wala naman titulo. Sige nga, kung hindi pa naman. Kung merong mga dapat idemanda, yung mga yun ang dapat idemanda at yung ang dapat magbayad. Sino mo? Pinapaupahan nila yung lupa sa bagal pa namin mga businesses. Kanina yun, binubulsa lang nila, di ba? Kaya yung mga walang kwentang tao. Okay. Ganun kaya ang kalalabasan niyan, siguro dapat bawiin ni Daniel yung lupa. Alam mo, kaya ako sasabihin, ito, sa aking pagsasaliksik, nakita ko yan eh. Ang Quezon City nag-pass ng resolution creating the Quezon City Central Business District. Kakarentaduhan, di ba? Pero sino ang pumirma ng executive order para pamahalaan yan? Hindi kasama dun si SM North, ha? Quezon City Business District covers only that area, although I don't know if covered yung SM. Ang sabi dun ni Gloria, pinirmahan niya, pwede nila yung gawin, sabi niya, in respect of the right of the rightful owners. Nakalagay yun sa executive order. Ginagawa ba? Nire-respeto ba yung karapatan ng tunay na nangyari? Formulate plans and execute contracts with the rightful owner. Ginagawa ba? Oo. Pero basahin niya.
siguro kunin niyo doon yung, yung executive order ng Presidente at saka kunin niyo yung resolution ng Quezon City Business District. Makikita niyo ron kung ano ang katotohanan. Kasi may kopya ako kaya ako alam. Pero hindi yun alam ng nakararaming tao. Okay. Thank you so much. Buti lang at nag-ibig natin si Atty. Pablico. Pinunod namin natin alaman. Dati, doubt lang natin ha? Ngayon, reality. Thanks to Atty. Pablico. At alam nyo, ay isa pang problema natin. From the start, sabi nga, ang problema natin, binoboto natin yung mga full politikong walang accountability. Hindi natin nila sasama sa policy ng bansa yung sila ay accountable sa bayan. Kaya wala nangyari sa atin pareho. Gusto nila pag-awayin tayo, sila happy. Yung mga founder ng mga politiko. Di ba? Well, anyway, wala na tayong time masyado. Siguro yung natin ang mga last statement ng ating mga guests. Dani, pakilala mo yung from sa dulo. Sa namin po, napaalala sa dulo. Yung nasa dulo po, si Professor Marquez ng Anisha Marquez, nagtuturo po siya ng land title and deed sa UST. Ngayon ho naman, sa tabi niya naman si kilala po ito sa UP, sa Quezon City. Dahil siya ang founder ng Kupuri, si Atty. Remedios Katunggal Balbi. Ayan ho, talagang yan, napakalalim din ho. Halos lahat ho ng mga natin sa Congress, sa Senate, ginagamit po yung kanyang libro pagdating dito sa Squatting and Demolitions. So, siguro ho, pagsalitain natin ng konti sila kayo. Attorney Marquez, ay siguro ho Professor Marquez, tapos si Atty. Balbin. Umaga po sa ating lahat. Very enlightening po yung ating pinag-uusapan ngayong umaga. At ako po ay kaisa ninyo sa pagsasaliksik din para po magkaroon ng linaw. Dahil unang-una po, I feel sorry for many Filipinos dahil tayo po ay estranghero sa sarili nating bayan. At tumapapansin po ninyo, kasi po ako ay nagtuturo ng land titles for 20 years sa College of Law po sa UST. Sinasabi ko po sa mga estudyante ko yung magiging abogado sa darating na panahon. Sabi ko, tamang may batas tayo, pero iba ang nangyayari, iba ang nasa batas. So, pinapaunawa ko po sa kanila, like yung land reform, at sinasabi nung kasama natin si Congressman, na gusto-gusto ko po yung sinabi ninyo na totoo po yun. Wala pa yung genuine land reform. At wala po akong nakitang Pangulo na talagang nagkaroon ng genuine concern para po sa magsasaka. Ang sabi ko nga po sa mga estudyante ko, mabuti pa yung mga rice dealer, yung mga rice cartel. Malaki pa ang kinikita sa isang magsasaka may putik ang paa. Correct. Kasi po ang aking ama ay magsasaka. Ako po ay pinalaki sa bukid, magsasaka po ang aking pamilya. Siguro po, papaalam na ako dahil naging abogado ko. Pero I feel sorry po sa lahat ng mga tenants na umaasa magkakaroon ng lupa dahil puro asa-asa lang po tayo, puro pag-asa. Pero wala pong realidad. Totoo po yun, bibigyan nga kayo ng mga award, pero magbabayad po kayo. Yung mga tenants natin na binigyan ng award, hindi naman po pinapaliwanag na kailangan nilang maghulog, mag-amortize. Ngayon, inaangkin nila yung lupa, only to find out in the end, wala pala silang aangkinin. Ano po? So, puro pag-asa lang po. Nakakalungkot lang po na, ewan ko po kung alam ninyo ang statistics na sa ngayon po, baka tayo ay estranghero nga sa sarili bayan natin dahil ang may-ari na po ng mga lupa natin ay puro po mga foreigners, mga developers na hindi po mga Pilipino. At sad to say, yung ating mga kapwa Pilipino nagpapagamit bilang mga dummies. Sila po ay mga makapiling sa sarili nilang bayan kasi ginagamit nila yung kanilang pagka-Pilipino para po sila gamitin ng mga dayuhan. Kung titingnan po natin talaga ang mga may-ari ng lupa natin, hindi na po tayo. Ang sabi ko ako sa mga estudyante ko, bakit tayo matatakot sa war with China? Sabi natin, i-invade tayo ng China. Hindi nyo ba alam, matagal na tayong na-invade ng China. Correct. Buhay ka, Tony. Okay. Buhay ka.
Attorney Malvin. Attorney Malvin. Chinese na tayo, ma'am. Chinese na tayo. Chinese na tayo. Wala tayong alam. Apologize for arriving late. Kasi wala ho ako sa kondisyon na nararamdaman ko na rin po ang pagtanda. Mula nung panahon na nandun ako sa Urban Tour Affairs sa Upaw, sa People's Bureau, ang tawag ko doon dahil bureau yon ng mga tao na Quezon City. Yun ang plano namin noon under kay Mayor Matay. Ngayon, lumipat lang ako, pero ang problema ng ating syudad ay nandito pa rin. Hindi ko pa rin muna nakakalimutan at ang damdamin ko, nandito pa rin ang mga problema. Kaya nandito, maabot na lang ako sa ating meeting ng araw na ito. Up to now po, ang aking mga kaso na hinahawakan ay tungkol pa rin sa mga ownership, mga fake, at yung alam po ninyo, pagtatapat ko sa inyo na ako'y nanonood ba yung labas sa US na Dark Justice. Alam, yung Dark Justice po, question, Malapit na yan. talaga po. Kasi, Dark Justice, Yak yun. kaya ako'y punong-puno na rin. Yung judge, nakikita niya na hindi makakamit ang katotohanan ng katarungan. Kaya naman, kung gabi ay lalabas ko siya at siya mismo ang magbibigay ng justice. Ako po, sa edad ko to, ay nandun pa rin. Kahit na sa age ko at ang bilang babae, baka hindi ko makamit yung aking inaambisyon. Pero palagay ko po, ang Diyos naman ay hindi naman niya ako pagdadamutan ng lakas at puwersa pa rin na makatulong na makamit natin ang katarungan. Kaya, I am praying hard. At my age, ako po ay 80. 80 years. Kasang bata. Baby, Bonus na pala. ang daming bonus. Asya nga si Or. Oo. Asya nga si Or. Don't look my age Look 50. because marami na po tayong ginagamit, Hindi halata. diba? Saka may good intention ka, hindi ka tatanda. Oo. Ayan. At kailangan itatanda at always young po dahil Young at heart. yung puso natin at ang puso ng ating damdamin ay nandun pa rin. Okay. Thank you, Attorney. Thank you, Attorney Malvin. At kay sa idol ko, Attorney Pablico. Ha? Ano ang bilang idol? Alam niyo po, bilang isang investigador, no? Sa CIDJ ako, nagsimula ako investigador. Ahente, ganito. Sa kaso, may mga kasong nangyayari na isa lang ang gumawa. Ang tawag doon, siya yung perpetrator o siya yung principal. Pero nangyayari po ng kaso, merong mga tatlong participant, tatlong actors, like yung principal, yung accessory, Anisha. at saka yung accomplice. Di ba? Ngayon, yung nagpege ng dokumento, yun ang principal, di ba? Dahil siyang nakikinabang, no? Yung lupa, aba, di yung nuno.
patay na yun. Wala ka na didemanda ba? Hindi. Sa aking jury, pwede mong idemanda kahit patay na kasi meron pang buhay eh. Yung nakikinabang sa fruits, accessories yun. Hindi niya pwedeng sabihin kasi requirement na batas, kailangan alam mo na yung falsification. Di ba? Yun naman isa, naging instrumento ka. Accomplice ka sa paggawa ng instrumento. So, may mga buhay pa ron sa mga nakinabang at saka sa mga kasamang gumawa. Pwede pa silang mademanda. At yun ay aking gagawin na jury sa aking investigasyon. Maraming salamat po. Thank you. At ang huli ka, Dani, no? Si Congressman tayo muna. Congressman, final statement. Ayun po, alam po ninyo, siguro sa lahat ng bayayang sektor ng lipunang Pilipino, ang maharap sa napakaraming kaso ay ang ating mga kapatid na magsasaka. Kasi po, ang talamak yung criminalization ng agrarian cases. Marami po sa ating mga kapatid na magsasaka, hindi lang yan sa Hacienda Visita, hindi lang sa Hacienda Loob sa Batangas, napakarami po sa negros, ibang parte natin bansa. Kinakasuhan ng mga criminal cases, kahit ang anyo naman ang kaso ay agrarian. So, land dispute. Halimbawa, yung kaso ng usurpation ng private property. Ayan. Yung forcible entry. Ayan. Iba pa yung unlawful entry. Ang dami po, yung direct assault. Pagka pinagkako ng magsasaka yung karapatan sa lupa, napakakasuhan ng direct assault. No? At yung pong mga magsasaka natin sa Occidental Mindoro, sa Tayamano Occidental Mindoro, nung namimitas na sila ng kanilang pinabungang mangga, sabi kinasuhan ng robbery of mangoes. Yung mga magsasaka natin kababaihan, dun sa Leyte, nung namimitas sila ng kanilang pinabungang niyog para mag-copras, kinasuhan ng qualified theft. Ako na. Yung mga magsasaka natin dun sa Pordon Isabela, nung nililinis lang nila yung kanilang sakahan, kinasuhan ng arson. Yung magkasakang nagbasa lang ng position paper nila doon sa isang radio station sa Ilocos Sur, kinasuhan ng libel. Yung hindi ka magbayad ng renta, yung inyong total land rent, kasuhan ka ng istaka. So, ganyan po, napakarami po. Kulang yung mga kaso sa revised penal code sa gustong itagang kaso. Meron nga po dyan, isang magkasaka, kinasuhan ng direct assault o kaya naman serious physical injuries 10 o 14 yung naghahabla. Paano nagawang yung 14 sinaktan itong isang kinakasuhan? So, ibig ko pong sabihin, ganyan po ang realidad sa ating sa kanayunan. Kaya ako po'y natutuwa, meron tayong mga abogado na talagang andito sa public interest, pwede natin silang ituring na people's lawyer, no? People's lawyer. At bihira po kasi nagkaka-interest sa agrarian cases. Alam niyo, subject niya yung kurso po kasi sa agrarian reform kasi one unit lang yun, agrarian reform and taxation, kapatid na Eric. Ganun lang. So kaya po, nagpapasalamat po ang Kilusang Bukid ng Pilipinas, ang Nagpawis Party List, at meron na dito tayo mga talakayan, pagbabahaginan, at kami po ay kailan ng kinakailangan ng ating pagpapaliwanag at ating maibabahagi. Tayo po ay handa naman magbahagi. So ngayon, Brother Eric, yung pong mga documentary evidence ng aking pong pinisinta nung nakaraang Friday dito, kaugnay doon sa impounded funds appropriated for Department of Agriculture and Agrarian Reform, nandito po sa mga dokumentong hawak ko. Sa pag pinagsama po natin yung unobligated allotment ng Department of Agrarian Reform at Department of Agriculture, aabot po ng 56 billion pesos. Release funds po yan for 4.5 years. Release funds, billion po. Billion. Halimbawa po ang agrarian reform, kung sandali lang po, ang total available appropriations niya, cumulatively, in 4 years, from 2011-2014, ay 80.9 billion pesos. Ang unreleased, unused appropriation po doon, aabot ng 31 billion pesos. Unused. Ang unreleased po doon, aabot ng 8 billion pesos. Pero po yung release, pero not obligated, maabot po ng 23 billion pesos. Agrarian reform po yan. Eh yung sa Department of Agriculture po, mas
mas malaki. 230.5 billion pesos po ang total available appropriations niya from 2011 to 2014. Ang alam niyo po ba ang unused appropriation doon? 44.9 billion pesos. At yung pong unused appropriations nyo, may dalawang kategorya po yun. Yung unreleased po doon ay umaabot siya ng 11.9 billion pesos at ang unobligated umaabot ng 33 billion pesos. Pero doon sa first half po ng 2015, 16.7 billion pesos. Yung release pero not obligated o unobligated allotment sa budget na pinagkaloob ng Kongreso sa Department of Agriculture, umaabot po ng 49.7 billion pesos. So, in-impound po yan. So, ang tanong ngayon, nasaan itong release pa siya, no? Unobligated. Ito ba idiniposito sa bangko? Kaya deposit? Sino man yun ang kumikita rito? Kaya po may kailangan yung paliwanag sa Secretary Proce Alcala, Proseso Alcala, hindi naman po pwede sabihin ni Secretary Proce Alcala, ito proseso po natin ang pag-release. At may kailangan paliwanag si Butch Abad, Secretary ng DBM, pag tayo po, that's a bad policy. At si President Doynoy Aquino. Thank you. So, yun po, ito po yung mga dokumento, bigay nyo lang po yung inyong email address, i-scan natin to at ipapadala po natin sa inyo. Sa akin, Tayo po ay nagsasalita na meron tayong mga ebidensya. Maraming salamat Thank po. you. Maraming araw po. At make sure, binigyan mo ka ng email niya, no? Okay, at si Raul. Mike. Marami na napag-usapan, hindi tayo ko na lang kayo makinig sa alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, pinigil ko. Para lalo nyo pang malaman, matutuhan yung mga issue tungkol sa lupa. Okay, thank you, partner Raul. At kay Atty. Virgie. Tama si Ma'am kanina, hindi pwede at hindi tama, hindi makatuwiran na maging estranghero tayo sa sarili nating bansa. Ang Pilipinas, ang kalupaan at ang lahat ng yaman nito ay sa atin, kaya dapat tayo yung makinabang. Ang Visiting Forces Agreement, diba? Mga bisitang sundalo, actually, ang ibig sabihin ng visiting forces ay mga bisitang gumagamit ng puwersa laban sa mga mamayang Pilipino. Kaya dapat tapusin na itong Visiting Forces Agreement dahil lagi na ito ang tinutuntungan ng Amerika sa kanyang patuloy na pagpaparami at pananatili dito sa bansang Pilipinas. At patuloy pa rin ang posibilidad na mangyayari yung mga ganong krimen na nangyari kay Laude, yung pagpatay, pagkakahasa, pagdarahasa sa kababaihan at sa mga mamayang Pilipino. Magpapatuloy yan hanggang naririto ang mga sundalong Amerikano. Walang ibang magtatanggol sa bansang Pilipinas kundi tayo. Let us all take that as a challenge dahil hindi pwedeng iasa sa gobyerno kundi ang pagtatanggol sa bayan natin dapat nasa ating lahat. Magandang umaga po sa atin. Thank you, Virgie. At kay Lorna, ng SSS. Ay, tungkol sandali lang po ito, pero napaka-importante ito. Nalimutan po kanina. Overtime na tayo. Meron po tayo kinrate na bagong unit dedicated lamang sa mga OFWs natin, yung OFW Contact Services Unit. At saka, ang definition po natin sa SSS ng mga OFW, hindi lamang para dun sa mga contract-based natin, yung mga domestic helpers natin, nurses, or iba pa. Kundi kasama din po dito yung ating mga immigrants doon, mga relatives natin, na citizens ng ibang bansa. So, para po, paki-jot down lang po dito yung direct line namin, para kung mayroon po kayong karagdagang katanungan para dito sa ating mga bagong unit na ito. At yung 1-800 international toll-free po natin ay ito po, 929-8924. Yan yung ating direct line para ma-explain po natin sa inyo itong mga 1-800 natin sa Hong Kong, sa Singapore, Malaysia, Taiwan, Brunei, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Italy, UK, at mayroon din po tayo sa US and Canada. Tumitin ko na po, 929-8924. Yan yung direct line, hindi na po kayo dadaan sa trunk line. Hanapin na lang po ninyo ako, Lorna Dumlao. Ito, Okay, thank you, Lorna. At finally, kay Danny. Yun yung sasensya na po kayo, wala na po tayong time, ano? Wala na po tayong oras. Why not give me a chance to say something of this? I know something is, I smell Teka something. muna ho. Please lang ho, no? Kasi kung kayo guest to dito dapat, Sorry. nandun kayo sa harapan. Wala na po tayong time, no? Pasensya na po kayo. Okay, Danny, please. Eric, sandali lang ho ito. Para ito sa problema nila Congressman. At saka hindi lang kay Congressman, para sa akin na rin lahat ito. Kaya ho tayo nagkakagulo kasi unang-una, hindi ho natin alam ang ating history.
history. Sabi nga dito, for Jose Rizal, people who do not know their country's history will not understand the society they live in. Kaya hindi ko natin alam na itong mga namimigay ng titulo, itong DNR, itong DNR, nagbibigay ng patent titles, nagbibigay ng PROA. Ang akala natin, silang ownership, dahil kung tayo nagkaroon ng pag-iisip, akala nila, ang akala natin, sila ay nagmamay-ari ng kalupaan. Yung mga sakin ng gobyerno niyan. Pero kung babalik po ulit tayo sa history, kung titignan mo natin, nung ma-establish ang Second Philippine Commission, ayan yung legal na gobyerno natin, 1902, walang inabutang property ang gobyerno natin. Ano ang katunayan? Na walang property ang gobyerno. Hindi ba bumili lang sila sa prior lands? Ayan ho yung prior act 1120. Ilan ho yan? May 26, 1904. So ngayon, bakit nagkaroon ng ganyang kalaking kalupaan ng gobyerno? Samantalang dito, nung sumunod si Gregorio Angiolana kay Richard Pusik, December 2, 1993. Ano sabi ni Richard Pusik? Sino si Richard Pusik? Isa siyang archivist. Saan? Sa Washington, D.C. Ang sinasabi ni Richard Pusik, Sinners Co. Central Classified File under Philippine Islands, wala akong nakitang registration ng OCT 614. Hindi ba OCT 614 ay yung ginagamit ng Republic of the Philippines at titulo nila na binili sa Federal Estate? Ang sabihin, wala talagang property ang Republic of the Philippines. Tayo hoy, matagal ng taong ginugoyo. 100 years tayong ginugoyo. Kaya yung mga pinamimigay ng mga kalupaan yan, ng DAR at ng DNR, matagal ko na silang hinahamon sa aming programa ni Karaol. Lumukan kayo rito para patunayan natin. Meron mga lupa. Kaya mga lupa yan, dahil tayo, hindi na natin alam ang history ng palupa. Kaya dito ho, pinagsikapan namin, itong librong ito, may publish ho namin, ito, para mapanugo lahat ng Pilipino. Dito pala makikita natin na wala pala tayong kalaban sa pag-aari ng lupa dahil ang local owner, deklarado ni Marcos, dapat yan i-distribute ang lahat ng lupa niyan sa lahat ng Pilipino. Ayan ang decision dito for agreement. Ayan na ho ang ini-impose natin. Ini-educate lang natin ang mga Pilipino. Kaya kami nagpapasalamat sa Channel 7, sa DCWD, at kay Karaol at nagamit natin ang kanilang ang istasyon para tayo mapakinggan sa buong mundo. Salamat po sa inyo lahat. Okay, para tayo magpasok. Alam kayo itong bisita rito, hindi ko siya kilala, pakilala lang kayo, pero 5 minutes lang po. I am Ferrero representing So whatever research data I have presented, nobody can say it's a perfect. And someone also can say some ask questions later. Hindi na, wala na time tayo. Yes, ngayon po, hindi na, umarito po ako because of the invitation. Sige po, Kumarito po ako because of sa invitasyon. Ilapit po ninyo yung Sa invitasyon po, kaya po ako narito. Nameron po kayong book launching. But apparently, iba po nakita ko. Ikalawa, marami po akong katanungan, pero palagay ko this is not the right to. Ayun, okay, tama yan. Naiintindihan ko. Siguro rin. Sige, 5 minutes lang po. Ano pa sabihin nyo? Okay na po yun. Tama na po. Ayan, okay. Pero may nakita na po ako doon. Which is very, very, very important that seal. Okay. This logo is very important. Kayo na nakakaalam. Kayo ang nakakaalam lahat-lahat. Maraming nakakaalam. Mito. Ito yung nandoon sa pinag-aagawan ng lahat. Okay. With that, I would like to thank our guests. At very informative. Itong mga information na nakuha natin, lalo na kay Tony Pablo. At sana ay hindi tayo alis dito na hindi pumasok sa utak natin. Ang pag-usapan dito. We really have to get our act together. Kung talaga gusto nyo gumanda ang Pilipinas na, we really have to do something for the love of country. Wala na kasing pagmamahal. Itong mga politiko, itong mga government functionaries natin. Puro pagmamahal sa what's in it for me. What's in it for me. Kaya tayo lahat ay nagagago dahil pinapalagi natin magago tayo dito mga politiko. Thank you so much and see you next week. Lalo yung mga taga-media ay make sure nandito kayo next week. The best! Thank you. Kaya. Naku, ganito kagaling, oh.